Praise God. Ang bilis po ng panahon. Ngayon po ay June na po. Bukas ay pasukan na ng mga bata. Pasukan na, umpisa na naman ng gisingan sa umaga. Umpisa na naman ng paghahatid sundo ng mga estudyante. Ngayon po ay June na po, di ba? Sa mga susunod na linggo ay nagsa-celebrate po ang Pilipinas ng Independence Day. Kasi Independence Month po ngayon. Sige po, tayo po ay magsimula na. Bago po tayo magsimula, ang ating achievement po lagi. Ito po ang sinasabi, by God's grace, He has given us the wisdom to understand His holy word and stand firm on each of His promises. Sabi nga po ng John 3:27, subagat si Juan, walang sino mang tatanggap ng anuman, malibang ito'y pagkaloob sa kanya ng Diyos. Lahat po ng ating maunawaan dito ay itong wala lamang po sa Diyos. Siya po nagpapaunawa sa atin, siya po nagbibigay ng kanyang salita. Ito po ay ginagamit lamang po tayo upang mailabas yung nais na ipasabi ng Ama o ng ating Diyos Ama na maunawaan po natin sa araw-araw. Sige po, sabi nga po rito, buwan ng kalayaan. Kung mapapansin niyo po yung mga picture, medyo malabo pero okay lang po dahil alam po natin yung mga picture na yun is flag. Sa ibaba po ng flag, merong mga, kung makikita po kayo, merong, sa tuwing merong kalayaan, meron pong makikita po na may nagbuwis ng buhay. Meron pong may mga namatay, meron pong nakipagdigma para makamit lamang ang kalayaan. Katulad po nitong isa, sabi rito, araw ng kalayaan, June 12. May hawak pong arnis. Arnis po ba yan? Itak po yan, itak. Yun po, sabi nga po, tuwing may kalayaan, kailangan merong nakipaglaban. Merong nagtatagumpay sa labanan. At sabi po dyan, nakalaya sa pagkaalipin. May tanong po nakalaya sa pagkaalipin o nakalaya sa pagkaalipin? Tayo po ay, tulad nga po dito, sabi, tayo ay sinakop ng mga Espanyol mula pa noong 1565, sabi sa history. 1565 po hanggang 1898. Medyo mahaba-haba po yun, 333 years, sabi po rito. June 1898 po, tsaka lamang po umalis yung mga Espanyol. Mahaba pong panahon. Ano po kaya, ma-imagine po natin kung tayo ay nasa panahon ng 1700s. Ano po kaya yung ating kalalagayan noon? Siguro po yung pagising natin, ang pagkain natin Espanyol, ang salita natin Espanyol, yung mga nakikita natin sa kapaligiran. Tapos yung religion po noon, di ba? Roman Catholic. Yung panahon po na yun. Yung nabuhay po ng 16 to 1700s, siguro po hindi sila nakadinig ng good news. Hindi po sila nakadinig ng full grace. Hindi po sila nakadinig ng full gospel. Kasi po ito po yung katuruan po noon na Roman Catholic. 333 years sabi po ng history. Tapos po, sabi naman dito sa pagdating po sa Bible, meron din po kasing naalipin ng mahabang panahon. Alam po natin lahat yung kundi yung mga Israelita. Sila naman po, sabi ng Exodus 12:40 to 42, sila ay 430 years na naalipin sa Ehipto. Sabi po dyan, nanirahan ng mga Israelita sa Ehipto ng 430 years. Huling araw ng ika-430 years nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Verse 42, nang gabing iyon sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto, kaya ang gabing iyon ay itinalaga nila sa pag-alaala sa pagligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-alaalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Meron din po pala silang Remembrance of Independence nung panahon na yon. Yun nga po, ang tanong dito, ito ba ang tunay na malaya? Kasi kung mapapansin niyo po rito, may mga kultura, meron po tayong bayani, may mga monument, pero hindi po maaalis yung mga tatak nung umalipin sa atin. Katulad po nito, sa religion po. Makita niyo po dyan talaga, meron pa rin po talaga makikita kayong bahid nung umalipin sa atin noong unang panahon.
Dala na rin po kasi ng mahabang panahon na pagkaalipin. Yan, katulad nga po, para bang tumatakas ka sa meron ka tinatakasan na naka-GPS ka o may tracker device ka. Katulad po nito, sa mga pananalita pa lamang po, makita niyo po dyan kahit saan tayo magpunta. Pag sinabi po Pilipino, gumagamit po ng mesa, yung Espanyol, ganun din po yung Pilipino. Mesa, silya, bintana, kutsara, galing po pala lahat yan sa mga Espanyol na salita. Kahit po sa mga libro, ganun din po sa kanila, katye. Kaya po makita niyo po na pag nakita tayo ng Espanyol sa ibang bansa, ito yung dati naming alipin, ito yung dati naming sinakop kasi ginagamit pa natin yung kanilang mga salita nung una pa. Tulad dito, siguro din po sa kanila yon. Yung pero, basta, tapos yung pamilya, yung or. Tapos sa araw naman po, Lunes, Martes, Enero. Dito po, katulad dito yung kalye, tapos yung basura. Ito medyo iba lang po sa atin to, yung basura. Kasi po, basura ngayon, pera na. Kung po kasi binabago na. Pero joke lamang po yun. Pag sinabi kong basura, yun po yung kalat. Ito po, sabi naman po rito, thoughts about freedom. Meron po tatlong nag-quote na tungkol sa kalayaan. Sabi po nitong isa, some tourists think Amsterdam is a city of sin, but in truth, it is a city of freedom. And in freedom, most people find sin. Sabi niya po, sa Tagalog, iniisip ng ilang turista na ang Amsterdam ay isang lungsod ng kasalanan. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang lungsod ng kalayaan at sa kalayaan, karamihan sa mga tao ay nakakatagpo ng kasalanan. Ilan po yung kanyang kaisipan tungkol sa kalayaan. Meron naman pong isa rito, sabi, freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes. Sabi po ni Mahatma Gandhi, kilala niyo po ba yun? Isa po siyang Hindu. Yung Indian, gano'n. Sabi niya sa Tagalog, hindi sulit ang kalayaan kung hindi kasama ang kalayaang magkamali. Parang medyo sa atin yun, malaya ka na pero may kalayaan ka rin magkamali. Parang gano'n ang sinasabi niya. Si Mahatma Gandhi ay isang, ang pangalan niya palang Mahatma Gandhi, term nila sa Hindu is great soul. Yung tatawag din silang Vishnu. Meron din sila palang yung parang Trinity kung tawagin sa kanila. Yun na may Trimurti. Sa Hindu naman, Trimurti naman. Ang mga naman noon, the Creator, yun yung Vishnu. The Preserver, yun naman yung Shiva. Tapos the Destroyer. Parang bang yung isa the Creator, yung isa the Destroyer. Parang medyo hindi po sila naka-align, no? Hindi katulad ng ating Trinity, siya ang Creator, siya ang Light. Yun ang ating Creator. Yung pangatlo naman pong kaisipan dito is, sabi po rito, when I discover who I am, I'll be free. Sabi gano'n ni, sino po ba nagsabi niyan? Si Ralph Ellison. Ang sabi niya po, kapag natuklasan ko kung sino ako, magiging malaya ako. Iyo po, parang katotohanan po, di ba? Minsan kasi nakatago tayo sa hindi natin pagkakakilanlan talaga. Ang sinasabi niya po dito is identity. Dito naman po sa number 2, para siyang sinasabi yung character, di ba? Identity tapos character. Yan po yung kanilang mga kaisipan. Kaya nga po, buti na lang tayo ay nakalaya na sa panahon ng mga pananakop. Sa haba ng panahon na yan, 333 years, kung hindi po sila naalis dito, hanggang ngayon po, patuloy pa rin, karamihan pa rin sa mga Pilipino, o baka hindi po tayo nasakop ng nakarating dito ang mga protestante. Pagkalaya po namin sa mga mananakop sa Espanyol, sa Roman Catholic noong 1898 ng June 12, pumasok na po dyan yung mga protestante. June 12 po, di ba, idineklara na malaya na tayo. Pagdating ng August 28 naman po, 1898 pa rin, ilang buwan pa lang yon, pumasok na po yung protestante. Sila po yung unang
naghayag dito ng kakaibang gospel. Kumbaga hindi katulad ng mga Roman Catholic na gospel. Sila yung nagdala rito sa pamamagitan ni Chaplain George Stool. Isa sa US military na chaplain. Siya yung chaplain na kauna-unahang nag-gathering dito ng worship service. Dito sa may Intramuros, Manila. Sa military dungeon ng Intramuros, Manila. Siya kasakop sa Methodist Episcopal Church. Kumbaga, hindi na nagpatumpik-tumpik pag alis ng mga dayuhan na mananakop ng Roman Catholic na yon, pumasok agad yung mga protestante. Nagdala agad ng gospel, nagdala agad ng mabuting balita dito sa Pilipinas. Tapos nagsunod-sunod na po yun. April 21, 1899, Presbyterian naman po nakapasok. 1901, yung mga Baptist. Yan po yung history pagdating sa mga religion na unang mga nakapasok. Pero napakabuti po ni Lord dahil hindi niya tayo hinayaan na manatili lamang doon sa mga ganong religion na hindi po, kumbaga, hindi niya kalooban. Amen po. Pagdating naman po rito, ito na po yung ating pag-uusapan. Stand firm in the freedom of grace. Na mula po sa Galatia 5:1. Sabi po rito, tayo ay pinalaya ni Kristo. Magpakatatag kayo sa kalayaang ito at huwag na ninyong hayaang ang sino man na dalhin kayong muli sa pamatok ng pagkaalipin. Bakit po kaya nasabi ni Pablo na magpakatatag kayo? Pinalaya na kayo ni Kristo. Kayo yung pinalaya na kailangan yung panghawakan yung kalayaan na yon. Ito po ang una nating, sabi po rito sa sulat, sa Galatia, briefing lamang po tungkol sa Galatia. Sabi rito, ang aklat ng Galatia ay sinulat noong 48 to 49 AD ni Apostol Pablo upang ipagtanggol ang turing na ebanghelyo. Ito ay para sa mga simbahang hintil, hindi Hudyo. Nilinaw niya po ron, hintil, hindi Hudyo. Na naniniwala kay Kristo, ngunit inimpluwensyahan ng mga Hudyo na nag-aatas ng pagtutuli at pagsunod sa lumang kautusan upang maligtas. Ang kultura at kasaysayan sa likod ng aklat na ito ay nakasentro sa matinding tensyon sa pagitan ng bagong pananampalataya sa Kristo at ng mga tradisyong Hudyo sa ilalim ng Torah. Sino ang mga taga-Galacia? Sila ay mga tao mula sa reliyon ng Asia Minor, modernong Turkey. Ang kanilang ninuno ay mga Celtic o Gaulish na tribo. Celtic, ito po yung mga basketball player. Hindi po ito yung Boston Celtic ha. Ito po yung mga Celtic na galing sa tribo po ng Gaulish. Ito po, sabi rito, ang krisis. Meron din po palang krisis ng panahon na yun sa pamamagitan ng mga mananampalataya dahil sa Judaizer. May mga nag-aangking Kristiyanong Hudyo, madalas tawaging Judaizer, na nagturo sa mga Galacia na hindi sapat ang pananampalataya kay Kristo. Yun po yung turo noon ng mga Hudyo raw, pero nasa ilalim pa rin sila ng kautusan o pagsunod. Ayon sa kanila, kailangan din nilang sundin ang batas ni Moises, lalo na ang pagtutuli or circumcision at ang mga regulasyon sa pagkain upang maging tunay na tagasunod ng Diyos. Pagtatanggol ni Pablo, Galatia 1:2, nais iparating ni Pablo na ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya or faith. At hindi dahil sa mabubuting gawa o pagsunod sa kautusan, ipinagtanggol din niya ang kanyang otoridad bilang apostol. Ito po yung mga sulat ni Pablo dun sa Galatia. Ito yung pinaka-summary niya ron dahil hindi lamang po talagang fine yung pagdaraos ng mga pagtitipon doon, kundi may mga nanggugulo pa rin sa lugar na yon. At yung mga nanggugulo na yon, tinawag pa niyang mga Hudyo. Hudyo na hindi ganun yung pagkaunawa sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po sabi ng mga Judaizer, ito yung turo nila. Maganda at mabuti na nananampalataya kayo kay Jesus. Ngunit si Jesus ay Mesiyas ng mga Hudyo. Totoo naman po, di ba? Pagka ito yung turo nila, parang, si Jesus
ay Mesiyas ng mga Hudyo. Kaya naman, upang maging tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos, kailangan munang maging Hudyo ang isa. Sa pamamagitan ng pagtutuli at pagsunod sa batas ni Moises. Yun po, may condition po yung pagiging anak ng Diyos dito. Yun po yung katuruan ng mga Judaizers. Sabi nito, kailangan muna maging Hudyo ang isa sa pamamagitan ng pagtutuli sa pagsunod sa batas ni Moises. Kung ito pala patayan para maging Hudyo, pagka sinabi mo na, o yan, nasunod ko na yung batas ni Moises, Hudyo na ba ako? Hindi pa, konti pa, sundin mo pa. Hudyo na ba ako? Hindi pa. Sabi nga rito, kailangan muna maging Hudyo ang isa sa pamamagitan ng pagtutuli. Nung example ko na circumcised na yung isang tao, Hudyo na ba siya? Para ba sinabi niya na, sige, magpa-circumcise kayo para kayo maging Pilipino, kayong mga Amerikano. Kahit putulin ng putulin yun, hindi po siya magiging Pilipino. Kasi po, siya ay Amerikano. Ganun po yung sinasabi rito na kontra dun sa sinasabi ni Pablo. Hindi po sa pamamagitan ng pagtutuloy o sa pagsunod, ikaw ay magiging pamilya ng Diyos. Hindi po ganun. Kaya po, maring tinutulan to ni Apostol Pablo. Sabi rito, may ganito pa rin bang teaching ngayon? Parang meron. Hindi lang parang, meron talaga. Dahil sinasabi nila, para maging anak ka ng Diyos, gawin mo to. Sundin mo to. Magbigay ka ng ganitong halaga. Manalangin ka ng ganito. Meron pa rin po. Kaya nga po sinabi, pinaalala rito sa Exodo, sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, alalahanin ninyo ang mga araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Mula ro'y inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Umalis kayo ng Ehipto sa araw na ito ng unang buwan. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa isang mayaman at masaganang lupain. Ang lupain ng Cananeo, Heteo, Amoreo, Hibita at Jebuseo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito. Yung sinasabi niya rito, pagdating nyo sa lupain na yon, celebrate nyo na lang yung kalayaan. Katulad din po nung ginagawa natin, di ba? Every year, nagse-celebrate po tayo. Sasabi natin, sige, doon tayo sa monumento ni Rizal, mag-celebrate ng kalayaan. Magpamisa tayo. Ba, ang laya, no? Parang malaya kasi magpapamisa. Yung misa po, ginagawa yun ng mga nakalipin sa atin eh. Nandun po na talaga yung kalayaan. Parang sinasabi natin na, invite pa natin sila. Yung mga malipin sa atin noon, magpamisa tayo. Kumuha tayo ng Espanyol na preacher o na pare. Parang ganun yung ginagawa nila kada taon sa pagdiriwang ng independence. May mga nagpapamisa dahil sa pag-alaala ng kalayaan. Wala pong problema sa pagganap ng independence o pag-alaala niya kasi tunay nga na tayo nakalaya. Pero dapat natin maunawaan yung tunay na kalayaan ay hindi sa pamamagitan ng gawa ng tao. Sabi pa rito sa verse 8 and 10, sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-alaala sa pagligtas sa amin ni Yahweh nang ilabas niya kami sa Ehipto. Ang pag-aalalang ito ay magiging isang palatandaan sa inyong kamay o sa inyong noo upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh sapagkat nilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Ang last verse niya, gaganapin ninyo ang pag-alaalang ito sa takdang araw, taon-taon. Yun ang sabi. Aalalahanin nila ito. Para bang sinasabi may palatandaan sa inyong noo upang hindi niyo malimutan ang utos. Parang yung ginagawa ng iba na nagsasign of the cross. Pero hindi po yun yung sinasabi rito. Ang sinasabi po dito ni Moises na yung kalayaan nyo ay nagmula kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. At yun po yung tunay na kalayaan nila. Patuloy po tayo. Sabi dito, ito na po yung puntos natin. Freedom reveals our true identity. Yung ating tunay na pagkakakilanlan, niyahayag po ito ng tunay na kalayaan. Sabi po rito, sa Amos 3:3,
mababasa po natin sa Amos 3:3, makakalakad ba ang dalawa na magkasama liban sila'y magkasundo? Ano po sinasabi sa atin ng verse na yun? Makakalakad ba ang dalawa na magkasama liban sila ay magkasundo? Nasabi po sa atin ng verse na yung ating pag-agree sa Diyos, iyon po yung katiyakan natin na tayo ay lumalakad sa Kanyang harapan. Ganito po, pag ang mag-asawa po ay magkagalit, pag naglakad po yan, o hindi po yan magkasundo, hindi po maglalakad ng sabayan. Galit ako sa'yo, mauna ka na. Galit ako sa'yo, hindi, dito na ako sa bahay. Parang ganun po yung sinasabi na, pag yung dalawa ay sang-ayon sa bawat isa, mapayapa po yung kanilang paglalakad. Yun nga po, katulad po ng mag-asawa ay magkasundo, makakalakad po yan sa buhay ng mapayapa. Bakit po sinabi dito yung identity? Kasi po, yung identity natin, kailangan po tayo mag-agree doon sa sinasabi po ng Diyos. Mag-agree po tayo kung ano po yung tingin sa atin ng Diyos. Kasi po, pinalaya po tayo ni Kristo, di ba sabi doon sa Bible verse natin, panghawakan niyo ng maigi yung kalayaan binigay sa atin ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga po, yung dalawa ay magkasundo dahil meron silang agreement o meron silang kasunduan na sila lang yung nakakaunawa. Kasi po hindi po tayo makakalakad kung ang nag-agree po tayo doon sa kalaban ng Diyos. Kung doon po tayo nag-agree, hindi po tayo makakalakad sa harapan ng Diyos. Sabi po rito, yung kalaban ng Diyos is yung accuser po natin. The accuser's identity, ang tingin po sa atin, o ipinapakita sa atin ay kasinungalingan at yung condemnation. Sinasabi po sa atin, ikaw ay kilala sa pagkakamali mo. Iyon po yung ipinapaunawa sa atin ng kalaban ng Diyos o ng accuser. Sabi pa rito, pinapaalala niya lagi yung kasalanan mo. Meron din dito sinasabi na ang Diyos ay disappointed sa iyo kasi yung mga pagkakamali mo, lagi mong ginagawa, lagi mong inuulit. At sinasabi pa niya, dapat mong gawin to para makakuha ka ng pagmamahal sa Diyos. Yun po yung sinasabi ng accuser sa atin. Tapos sinasabi niya pa, failure ka lagi. At ang sinasabi niya madalas, talunan ka, wala kang kapangyarihan. Kumbaga, wala kang kakayahan upang magtagumpay. Ganon yung pinapakita sa atin o piniportrait sa atin ng kalaban ng Diyos. Para hindi tayo mag-agree doon sa sinasabi ng Diyos na ating identity. Sinasabi rin niya na hindi ka protektado ng Diyos dahil makasalanan ka. Sinasabi rin niya na para bang sinasabi niya na mag-isa ka lang dahil ikaw ay suwail. Ganun po yung identity na ipinapaunawa sa atin ng ating accuser. Minsan tatakbo po sa isip natin, makakapanalangin ba ako sa Diyos? Nakagawa ko ng ganitong pagkakamali, ng ganitong kasalanan. Yun po yung tatakbo sa isip natin pag tayo'y laging nagkakamali. Pero ano po ang sinasabi ng Bible tungkol sa ating identity? Ang sabi po ng Bible, yun yung katotohanan at yung biyaya. Sabi po rito, you are a new creation. Binago ka na ng Diyos eh. Bagong nilalang ka na. Nawala na yung dati mo. Yun po yung sinasabi ng katotohanan ng ating identity. Hindi ka na madidiktahan ng dati mong ginagawa. Kasi nga, ikaw ay bago ng nilalang kay Kristo Jesus. Pinili ka rin upang mahalin ng Diyos. Hindi ka pinili para bagsakan ng kanyang kalupitan o ng kanyang galit. Pinili tayo ng Diyos para tayo ay mahalin, para tayo ay ingatan, alagaan, at pagkalooban ng kanyang biyaya. Yun pa po, yung patungkol pa rin po. Sabi nito, ikaw ay matagumpay dahil kay Kristo. Ikaw ay kanyang tagapagmana, ikaw ay kanyang anak. Kung mapapansin niyo po yung kaibahan ng accuser niya, ng accuser natin at ng ating Panginoong Jesus, iba yung sinasabi sa atin.
Kaya po kailangan tayo mag-agree doon sa sinasabi ng Bible patungkol sa atin. Kung tayo ay mag-agree na tayo makasalanan, sinasabi natin sinungaling ang Diyos o sinungaling yung Bible. Kaya kailangan po natin na mag-agree doon sa sinasabi ng Bible. Kaya katulad po ng sinasabi ng Amos 3:3, makakalakad ang dalawa na magkasama. Di ba sila magkasundo? Kumbaga tayo ay mag-agree kung ano yung sinasabi patungkol sa atin ng Bible. Sinabi rin niya na tayo ay king and priest. Di ba? Agree tayo doon. Tayo ay ambassador. Agree tayo doon. Tayo ay pinatawad na at tayo merong buhay na walang hanggan. Kasi pagka doon pa lang nagdudulda ka na, hindi ka makakakilos ng malaya. Sasabihin mo, magsishare ka ng magandang balita pero sa iyong kaisipan, may duda ka sa iyong pagkakakilanlan. Sinabi mo na magsishare ka ng kagalingan pero sa isipan mo, para bang hindi pa ako gumagaling. Para bang meron pa akong nararamdaman. Sasabihin mo, magsishare ka ng kapatawaran, pero sa kabila ng isipan mo, parang hirap magsalita dahil meron akong nagawa kanina. Dapat tayuan po natin yun kung ano yung sinasabi sa atin ng Biblia. Sinabi niya po na tayo pinatawad na, sinabi niya po na tayo tagapagmana ng kanyang kaluwalhatian, sinabi niya po na tayo ay kanyang mga anak, tayuan po natin yun. Yun po yung identity na nagmumula po sa salita ng Diyos na dapat nating panghawakan. Agree po ba tayo doon? Amen. Yun po yung sinasabi sa atin ng Bible. True identity po natin yun. Katulad ng sinabi ng Galatians 4:7. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae na namuhay sa ilalim ng utusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos na Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi na mga adipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana na. Dapat agree po tayo dito sa sinasabi ng Bible. Ano po yung katuruan ng mga Judaizers? Kailangan magpatuloy para kayo'y maging kasama sa pamilya ng Diyos. Pero tinuturo po ni Pablo, kayo ay naging tagapagmana ng Diyos dahil sinugo na niya yung kanyang anak. Nagtagumpay na si Kristo. Ang laki po ng kaibahan ng katuruan ng mga Judaizers sa katuruan ni Pablo. Kaya po buti na lang nandiyan po isinugo ng ating Panginoong Hesus, si Apostol Pablo, upang malinawan yung mga kaguluhan. Sabi pa rito, number 2, freedom reveals the true teaching. Ito po, pagdating po sa true teaching, halos parehas lang po ng true identity. Ang sabi po rito, freedom reveals the true teaching. Sabi nga po, meron pa bang katuruan ito sa panahon natin yan? Meron pa, di ba? Yung mga Judaizers, kung ano yung tinuturo nun, meron pa rin ngayon. Ano ba yung mga true teaching na yan? Kumbaga, pagdating sa true teaching, Galatia 5:4, sabi rito, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Kung mapapansin niyo po, meron pong nung mga nakaraan, kung alam niyo po yung KJC, ito po hindi po isang paninira. Kumbaga ito, pag sinearch niyo po sa internet, lalabas po doon. Kaya, ito po yung bukas na talaan. Kumbaga, nakarecord na po yung kanilang ginawa, yung kanilang katuruan, yung kanilang doktrina. Marireveal kasi yung tunay na katuruan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Meron po katulad po ni Ibuloy. Huwag po natin magpaligoy-ligoy pa. Ang sabi niyo po, pag sinearch po yun sa internet, siya po yung founder nga po ng KJC. Siya din yung sinasabing appointed Son of God.
Di ba? Yung po, tayo po adopted, siya po appointed. Parang mas mataas po siya. Hindi po. Yun po sabi, appointed son of God. Meron pa rito sinabi, owner of the universe. Apa, para bang owner of the universe. Pero yun po sinabi niya, totoo po yun. Hindi po isang paninira kasi naka-record na po ito sa lahat po ng pag nag-search po kayo. Sabi rito, his teachings asserted that he was the vessel through which God the Father spoke. Sabi pa rito, he was the most righteous man on earth. Ang bigat po. Mabigat po yung ganong pag-aangkin. Sabi pa, sinless din siya, representative of God on earth. Meron din siyang sinabi, he preached that the confronted and defeated Satan decades ago in Davao City. Ang galing, no? Yun po yung mga turuan na dapat na itama. Tapos, meron din silang New Jerusalem. Nasa Davao din po daw yun, New Jerusalem. Pero yung mga ganong katuruan, okay lang yan sa kanilang mga miyembro. Pero sa atin na nakakaunawa, pumapalag po yung isipan natin doon. Dahil alam po natin, isa lang ang anak ng Diyos, kundi ito yung ating Panginoong Jesucristo. Isa lang ang lumupig sa kalaban, kundi ito yung ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po, wala nang iba. Kumbaga tayo, yung bunga na lang ng kanyang ginawa. Nagtagumpay ang Panginoong Jesucristo, kaya tayo magtatagumpay. Tinalo niya yung kalaban, kaya tayo matagumpay pagdating sa kalaban. Hindi po kung sino-sino. Kaya po, yun lamang po yung dapat natin na unawain pagdating sa katuruan. Isa lamang ang tinuturo ng Biblia, ang Panginoong Jesucristo. Mula sa Genesis hanggang Revelation, Panginoong Jesucristo lamang po. Yung biyaya ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya din po yung nagbibigay sa atin ng kaunawaan upang mabago yung ating kaisipan. Sinakop na po tayo na pagkatagal-tagal ng ibang lahi. Pagdating pa ng kapwa natin Pilipino, sasakapun pa rin po yung ating kaisipan. Dapat lamang po tayo ay, para makaunawa ng tamang katuruan, patuloy po tayo magbasa ng Biblia. Kasi kung tuturuan po tayo ng banal na espiritu, kung ano yung katotohanan, tama po, may napapakinggan po tayo mga ganyang katuruan, meron po tayo mga pastors, meron po tayo mga bishop, pero mas higit po yung tinuturo po sa atin ng banal na espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan po ng Biblia. Kaya po, patuloy tayo na magbasa ng Biblia. Hindi lamang nga po, Biblia, meron rin po sa mga app sa cellphone. Anywhere, pwede po tayo magbasa ng Biblia. Buhay po ang kanyang salita, hindi po hahayaan ng Diyos na maalipin tayo muli sa ganong pamamaraan. Ano po ba yung sinasabi nun? Kailangan ang katuruan po ay katuruan po ng gospel ng ating Panginoon Jesus. Iyon po yung totoong katuruan. Sabi kasi ng Galatia 6:7, huwag ninyong hayaan kayo'y maidigaw. Hindi mo maaaring libakin ng Diyos sapagkat anuman ang inasig ng isang tao, hindi ng kanyang aanihin. Kaya nga sabi, di ba, huwag niyong hayaan kayo ay maidigaw. Paano kayo hindi maililigaw? Magbasa kayo ng salita ng Diyos. Sabi rin po ng Matthew 12:37, pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Kaya po, mabigat po ang magsalita, lalo na sa pulpito. Kasi po, pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Kaya po, ang salita ng Diyos dapat po talaga nating unawain sa pamamagitan ng banal na espiritu at sa kanyang biyaya lamang. Hindi po tayo dapat magmataas pagdating po sa salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay mas mataas sa lahat. At ang biyaya niya mas mataas sa lahat. Kaya po, yun po yung paalala sa atin ng Apostol Pablo. Ganoon din po dito sa Galatians 5:2. Sabi rito, akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuloy kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Kasi noon, di ba, sabi, magpatuloy kayo para maging anak kayo ng Diyos o pamilya kayo ng Diyos. Nagbabala siya rito. Pag kayo nagpatuloy, binabaliwala niyo si Kristo. Hindi po
sa pamamagitan ng pagsunod na ganon, magiging pamilya ng Diyos, kundi sa pananampalataya sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Amen. Number 3 po, freedom uncovers the good character. Yun po yung sinasabi ng ating pangatlong puntos. Sabi ng 1 Corinthians 15:33, ang masasamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Ba't niya po sinabi ito? Kasi sa panahon po na yon, hindi lamang po si Apostol Pablo yung nandun sa Galacia. Nandun din po sila Cephas o yung tatawag na si Pedro. Si Bernabe nandun din po. Nung dumating po doon si Apostol Pablo, nakita niya po ron si Pedro na nakikihalubilo sa mga hintil. Nung nakita niya yung mga samahan ng mga Judaizers, umiwas po siya. Kumbaga yung kanyang character is hindi po totoo o may pag-aalinlangan po sa kanyang tinuturo, sa kanyang pamumuhay. Sabi pa ron sa Galatians 2:11 hanggang 14, sinaway ni Pablo si Pedro dahil sa ganung kanyang pag-uugali. At pati si Bernabe, nagkaroon sila ng pagkukunwari. Kumbaga, hindi totoo yung kanilang sinasabi sa kanilang ikinikilos. Nagkaroon po sila ng double standard kung tawagin. Kaya po, nung nakita yun ni Apostol Pablo, sinaway niya kagad yun para hindi na lumago yung ganong gawain. Kung ano yung tinuturo mo, ilakan mo. Ipamuhay mo kung ano yung tinuturo mo. Pag pinanindigan mo na nandun ka na sa biyaya, nandun ka na sa biyaya. Hindi yung pag nakasamahan mo mga taga-biyaya, nandito ba sa kautusan. Pag kasamahan mo na sa kautusan, pag lipat sa kabila sa biyaya ka naman, hindi po ganoon ang sinasabi ng Bible. Panindigan mo po kung ano yung ginawa sa iyo ng ating Panginoon sa Kristo. Nagumpay na sa krus ang ating Panginoon. Yan po yung mga paalala ng ating Apostol Pablo. Sabi nga rito, Galatians 5:22-26, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinanunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig ito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Yun po yung sinasabi ng ating Apostol Pablo, paalala niya po. Tayo ay meron ng kapanatagan, katapatan, kapayapaan. Yun po ay bunga ng Espiritu. Bunga po yun ng pagiging malaya natin. Bunga po yun ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Yan po yung mga paalala na dapat nating sinasabuhay din sa araw-araw nating pamumuhay. Number 4 po, sabi po rito, freedom reveals the reality of growth in ministry. Yung kalayaan po yung nagre-reveal ng paglago natin sa ministeryo. Ano po ba yung sinasabi nito? Katulad po nung maalala niyo po yun sa Mark 5:19-20. Yung sa Mark 5 hanggang 20 po yun. Ito po yung istorya ng dumaong ang Panginoong Hesus sa ng Galilea at merong isang inaalihan ng demonyo, kung natatandaan niyo po yung istorya na yan. Yung demonyo po yung tao po na to na sinasaliban ng masamang espiritu ng matagal ng panahon, alipin po siya ng masamang espiritu, nakatali, sinusugatan ng kanyang sarili, at wala pong sino man na makapagpalaya sa kanya doon. Nung nakita po ng tao ito na parating ang Panginoong Hesus, lumapit po siya sa Panginoong Hesus. Yun po, at tinanong. Alam po natin yung istorya na to. Tinanong po siya ng Panginoong Hesus, sino ka? Sinabi niya po, di yun. Ibig sabihin, marami po sila na umaalipin doon sa tao na yun. Pero nung ginawa po ng tao na to, nakita po nito na yung kapangyarihan Panginoong Hesus ay ganun katindi po, nakakapagpalaya po kahit lehiyon ng mga demonyo na sumasalip sa tao na yon, tinalaya po siya. At para po, paikli natin yung kwento,
pinalaya po yung tao na yun sa kanyang masasabi nating pagkaalipin ng masamang espiritu. Ano po ang sabi ng tao ngayon? Sasama siya sa Panginoong Hesus. Pero sabi ng Panginoong Hesus, hindi. Umuwi ka sa inyo, sabihin mo sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoong Hesus. Kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Hindi po siya pinayagan na sumama bilang magministeryo, bilang maging katulong ng Panginoong Hesus. Bagkos pinauwi siya upang ihayag kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Yun po, nung pag-uwi niya po, hinayag niya po yung magandang balita. Pero kahit hindi po nasabi ng Panginoon niya, gagawin at gagawin po ng tao yun. Dahil siya ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Sa matagal na panahon na siya ay alipin ng masasamang espiritu, dumating lamang ang Panginoong Hesus kaya siya nakalaya sa pagkaalipin niya. Alam po natin yung istorya. Yung masasamang espiritu sumalit po sa baboy. Meron po tayo dito dalawang kaisipan sa parehong nakasaksi ng himala o nakasaksi ng kalayaan. May dalawang kaisipan po rito. Yung unang kaisipan, yung mga nag-aalaga ng baboy. Pumasok po doon yung masasamang espiritu, ang tagal mong inalagaan ng baboy, namatay yung mga baboy doon sa dagat. Dahil tumakbo po sa dagat yun, nalunod yung mga baboy, namatay. Nakita po nila yung himala sa tao na nabago. Ginawa ng Panginoong Hesus, nabago yung tao, nakalaya sa pagkaalipin ng masamang espiritu. Ang kaisipan po ng mga nag-aalaga ng baboy, paalsin ang Panginoon. Yun po yung isang kaisipan doon. Pero yung isang kaisipan na nangyari sa kanya, na experience niya yung makalaya siya sa masamang espiritu, gusto niyang sumama doon sa Panginoong Hesus. Makita po natin, parehong himala yung nakita ng mga tao na yun, pero magkaiba po ang kaisipan. Yung isang kaisipan, doon sa pakinabang. Pero yung isang kaisipan, doon po sa himala na saksihan niya. Nais niyang magbalik ng magandang gawain doon sa gumawa sa kanya ng kalayaan. Yung isa naman, ayaw nang makita yung Panginoon doon sa lugar na yan dahil sa nangyari sa kanyang mga alaga. Yun po, yung mga ganong kaisipan, dapat nakikita po natin na yung tao na yun binago po ng sasaglit lamang na yun, di ba? Yung pag-aalaga ng baboy na yun, pwede mong palitan eh. Pero yung buhay ng tao na inaalipin na yun, pag nawala na yun, sinasabi ng mga medical practitioner na na-expire na yung buhay, hindi mo na po mapapalitan yun. Kumbaga, yung libo-libong baboy na yun, makakapagpakain sa marami. Pero yung ginawa nitong tao na binago ng ating Panginoong Hesus, nagpakain ng salita ng Diyos sa marami. Sabi sa Bible, sa Decapolis, o sa 10 bayan, o higit pa. Ilan po yung nakarating, ilan po yung mga tao na nakarating sa pamamagitan ng tao na yon, yung salita ng Diyos, yung kabutihan na ginawa ng Diyos. Mabuti po yung magpakain ka, pero mas mabuti yung mga tao ay nabahagian mo ng salita ng Diyos. Iyon po yung sinasabi ng dalawang kaisipan dito. Kaya nga po, yung kalayaan ay magpapakita doon sa paglago mo sa ministry. Yun po yung sinasabi ng growth in ministry. Sabi po rin dito, sabi diyan, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ganon din po yung sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 2:10. Ang kanila lamang hiling ay aming alalahanin ng mga duka na siya namang aking pinananabikang gawin. Dito na po yun, naghati-hati sila ng ministeryo eh. Sabi po nila Pedro dito,
Yun lang ang kanilang hiling. Alalahanin yung mga duka. At sabi ng ating Apostol Pablo, yun ay yung kanilang pinananabikang gawin. Kumbaga si Apostol Pablo ay isa ring saksi sa pagbabago. Pinalaya rin siya sa ganung kaisipan. Kaya po yung ministeryo ng ating Apostol Pablo lumaganap. Ganon din po yung kanyang pagsusulat sa Biblia. Halos karamihan po sa Bagong Tipan, siya na po yung nagsulat nun. Kumbaga, yung pagiging malaya ni Apostol Pablo, ginamit niya po ito bilang ministeryo sa salita ng Diyos at makarating sa mga hintil. At masunod niya yung sinasabi ng ating Panginoon. Amen po. Amen. Nakakaapat na po tayo. Ano po yung una? Yung una po natin, ang sabi po rito, freedom reveals our identity. Number 2 po, freedom reveals the true teachings. Number 3 po natin, freedom uncovers the good character. At number 4 po, freedom reveals the reality of growth in ministry. Panghuli po, dito na po tayo magtatapos. Finished work of Christ, of Jesus Christ on the cross, reveals the true freedom. Yun po yung totoong naghahayag ng kalayaan. Yung tinapos ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Yun po yung pinapaliwanag ng ating Apostol Pablo na siya yung pinako na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. At yung buhay na kanyang ipinamumuhay ay sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Jesucristo na. Kumbaga pinalaya na sa pamamagitan sa pagkapako ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi rin ng 2 Corinthians 3:15, hanggang ngayon may talokbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang mga aklat ni Moses. Ngunit kapag lumipat ang tao sa Panginoon, naaalis ang talokbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung nasa ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Sabi po ron, kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. May Espiritu po ba tayo ng Panginoon? Amen. Tayo po ay malalaya na. Malaya tayo sa mga maling katuruan, malaya tayo sa maling identity, malaya po tayo na maghayag ng kanyang salita. Dahil kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. Sabi po ng verse 18 ng 2 Corinthians, at ngayon naalis na ang talokbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siya nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo ay maging kalarawan niya. Yung tinapos po ng gawa ng ating Panginoong Jesucristo ang nagre-reveal sa atin ng tunay na kalayaan. Sinasabi natin na malaya tayo sa mga mananakop, sinasabi natin na malaya na tayo. Pero ang tunay na kalayaan ay kung nasaan po ang Espiritu ng Panginoon. Nasa atin po ang Espiritu ng Panginoon. Kaya po tayo ay malaya. Tagumpay po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya po sabi ng Colossians 2:13 hanggang 15, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli, ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat sa alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay ito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilubig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Tagumpay po ang Panginoon? Amen. Tagumpay po ang Panginoon. Kaya po tayo ay malaya ng tunay. Yung Espiritu ng Panginoon ay nasa atin. Tagumpay siya, tayo ay may katagumpayan din sa pamamagitan po ng kanyang tinapos na gawa. Kaya sabi mo rito, night. Ano po sabi niya? Ang ibig sabihin nito, victory. Sinabi po yan, ang Greek word po kasi ng victory is night. Pagkakabasa po nila dyan sa Greek,
pronunciation is Nikai. Ibig sabihin po, victory. Kaya po, kung ang Panginoong Hesus ay matagumpay, meron po tayong katagumpayan. Kaya po yung naggawa po ng produkto ng Nike na yan, nasa isip niya, tagumpay ito. Kahit meron silang dadanasin na pagkalugi, tagumpay pa rin nasa kanilang kaisipan. Ano ba ang logo nila? Ang logo lang nila is, just do it. Check. Yun lang po yung logo nila na pinapakita. Kumbaga, kahit ano man po yung danasin nila, just do it. Pero sa atin, ano man yung danasin natin, ang Panginoon po yung gumawa para sa atin. Kaya po tagumpay po. Sabi rito, new life given. Isa-isa po natin. New life given in His sacrifice, kept by grace, eternal freedom. Yun po yung sinasabi po ng katagumpayan ng ating Panginoon Jesucristo. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Meron na po ba? Meron po tayong bagong buhay sa pamamagitan po ng kanyang ginawa. Naranasan po natin yung bagong buhay niyon, hindi po ng ating lakas, kundi po ng kanyang sakripisyo. Sabi po rito, in His sacrifice. Tapos, hindi po tayo mag-iingat doon, kundi yung ang nag-iingat po nito, yung kanyang biyaya. Sabi nga po, di ba? He is faithful. Tapat po siya. Tayo pwede tayo sumublay eh. Hindi po natin kayang ingatan yung bagong buhay na binigay niya sa atin eh. Nagkakasala po po tayo. Di ba? Nagkakasala pa tayo dahil tayo ay nasa katawan pa. Nasa katawan lupa pa tayo at nasa sanlibutan tayo. Pero hindi po natin ito sinasadyang magkasala. Kahit ito man ay tayo nagkakasala, tapat ang Panginoon. Dahil sa kanyang sakripisyo, iniingatan niya tayo ng kanyang biyaya. At panghuli, sabi rito, our new life and liberty are gifts from God, made possible only by Jesus' death and resurrection. This freedom is not temporary. It is eternal, secured forever by His completed work. Sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus, kumpleto po yung kanyang ginawa. Wala na po tayong dapat na idagdag pa. Kaya po, ito po yung panghuli nating verse. Sabi po ng John 8:36, so if the Son makes you free, you will be free indeed. Malaya na po tayo kung ang Panginoong Hesus ang tunay na nagpalaya sa atin. Anak po siya ng Diyos, tayo naging anak ng Diyos. At naging malaya tayo sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Panghuli po natin, parting words natin. Kailangan po natin may baon-baon po tayo mga salita para tayo ay makapagpatuloy ng may inspirasyon sa buhay. Sabi po rito, in our freedom, no works needed. In our service, all good works flow forth. Sabi po yan ni Martin Luther noon, sa kalayaang tinatamasa natin, wala tayong kailangan gawin sa ating paglilingkod. Lahat ng mabuting gawa ay kusang dumadagoy. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Sige po, tayo po ay manalangin.